Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ngayon ng Martes, July 9, 2024. Sa ngalan ni Drew Nasino at Judith Estrada Larino. Ako po ang inyong lingkod, Jolly Mendez. Arangkada Balita. Dumako na tayo sa nag-aarangkadang mga headlines. Ang reciprocal agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan ikinalugod ni Pangulong Marcos. Arangkada Balita. Ang pausisya malamig sa hirit na gawing state witness si Mayor Go, may-ari ng sinalakay na Pogo Mansion sa Pampanga na pag-alamang business partner ng alkalde. Arangkada Balita. At ang employment rate sa bansa tumaas pa. Arangkada Balita. Balita sa Ibayong Dagat, 8 katao ang patay sa pananalasa ng malakas na ulan sa Bangladesh. Arangkada Balita. Ang balitang pampalakasan, alas Pilipinas player na si Thea Gagate. Pinangunahan ang kauna-unahang Premier Volleyball League draft. Arangkada Balita. Latest sa showbiz, ang 4 na Miss Universe ng Pilipinas bumida sa 60th Binibining Pilipinas Coronation Night. Arangkada Balita. Ang viral ngayon sa social media, ang mapanghusgang pusa ating alamin. Arangkada Balita. Muli ang malamig na umaga sa ating lahat. Kamusta po ang ating lahat? Kamusta po ang Luzon, Visayas at Mindanao? At syempre, narito na, unahin na natin ang mga nagbabagang mga balita. Arangkada Balita. Ikinalugod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda ng Pilipinas at Japan sa Reciprocal Access Agreement. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagbisita ni na Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko at Defense Minister Kihara Minorusa ay lalong nagpataas ng kumpiyansa ng pamahalaan sa importansyang ibinibigay ng Japanese government sa nasabing kasunduan. Kaugnay nito ay binigyan diin din ng Japanese minister ang kahalagahan ng alyansa ng Pilipinas at Japan at sinabing malayo na ang narating ng kooperasyon ng dalawang bansa at patunay rito ang RAA. Committed din niya ang Japan na palakasin pa ang partnership sa Pilipinas sa ilalim na rin ng liderato ni Pangulong Marcos. Arangkada Balita. Aminado ang Administrasyong Marcos na hindi nito maaabot ang nauna ng pangakong maitayo ang 6 na milyong backlog sa pabahay. Ayon kay DSUD Secretary Jose Rizalino Jerry Acuzar,
hanggang 3 milyong pabahay lamang ang inaasahang maipapatayo sa loob ng termino ni Pangulong Marcos. Paliwanag ng kalihim, nahirapan sila sa proseso at sa pondo noong mga unang taon at nagkaroon ng adjustment kabilang na ang pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor. Sa susunod na taon pa rin anya masisimulan ang pamahagi ng 140,000 housing units para sa mga mahihirap na pamilya na mga Pilipino, habang 1.2 million naman ang target na maitayo sa susunod na taon. Nilinaw naman ng opisyal na hindi libreng ibibigay ang mga nasabing bahay, kundi mag-aambag o magbabayad pa rin ang mga benepisyaryo. Ngunit sa abot kayang halaga lamang o hindi higit sa 5,000 piso kada buwan dahil sa interest subsidy program kung saan ay gobyerno na ang aako sa bayarin sa interest. Arangkada Balita! Lahat naman ng programa, hindi lang para sa mga kailangan kumikilos din tayo, nagbibigay din tayo ng tanaw o utang na loob sa gobyerno dahil sa binibigay sa atin yung iba nga, yung mga agency mga ahensya ng gobyerno. Talagang meron silang cash for work program na nilalaan. Ang DSWD meron din, ang DA meron din. Magtatrabaho kayo kapalit ng ayudang ibinibigay ng pamahalaan sa bawat mga Pilipino. Samantala, sa iba pang mga balita, ibinunyag ni PAOCC spokesman Dr. Winston Casio na business partner at kaibigan ni Go Waping o Alice Leal Go ang may-ari ng sinalakay na mansion sa Porac, Pampanga. Ayon kay Dr. Winston Casio, ang 2 hektaryang compound na pinaniniwalaang tinutuluyan ng big bosses ng Lucky South 99 ay pagmamay-ari ng isang Catherine Cassandra Leong. Natagpuan sa nasabing private residence ang isang high-tech na firing range at underground tunnel patungo yan sa isang ilog. Umasa naman si spokesman Casio na matapos ang operasyon ay magsisilbi itong paalala sa mga lokal na pamahalaan na maging mapagmatsyag at agad na ilapit sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang establishmento sa kanilang mga lugar. Alika pakinggan natin ang pahayag dito sa kaugnay sa usaping ito. With regards doon sa Neray na mansyon, yun po yung mansyon noong si Catherine Cassandra Leong, isa sa mga business partners at malapit na kaibigan netong si Gu Waping or Alice Leal Guo. No, nakapagtataka nga po kasi underground tunnel na po ito at saka may daluyan punta doon sa ilog, sa lawa, at meron din pong firing range at napaka-high-tech nga raw po ng firing range. No? So nakakabahala po yung ganito mga pangyayari, kaya we're calling always on the local chief executives na maging mapagmasid, proactive po dapat tayo, hindi reactionary. Ayan ho ang pahayag ni PAOCC spokesman Dr. Winston Casio sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Samantala, naisilbi na kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang subpoena para dumalo sa panibagong pagdinig ng Senate Committee on Women bukas. Sa dokumentong ibinahagi ni Committee Chairperson Senador Risa Hontiveros, tinanggap ng abogada ng alkalde na si Attorney Nicole Jamilla noong July 5 ang subpoena para sa kliyente. Bago rito ay sinabi ng Senate Sergeant at Arms na una nilang sinubukan na ipadala ang subpoena order sa farm ni Mayor Go sa Bamban, ngunit sinabi ng helper doon na ilang linggo nang hindi nagpupunta doon ang naturang alkalde. Kaugnay nito ay naisilbi na rin ang subpoena para sa accountant ni Mayor Go na si Nancy Gamo. Samantala, hindi pa rin naisisilbi ang subpoena para naman sa mga kapatid ni Mayor Alice na sina Sheila, Wesley at Shemen, maging sa mga sinasabing magulang nitong sina John Zhang Go at Lin Wenyi
At dahil yan sa walang gustong tumanggap nito, nilinaw naman nilinaw ni David at Jamila ng David and Jamila Law Offices na hindi nila kliyente ang mga nabanggit na kaanak ng alkalde at tanging kaso lamang na ni Mayor Go ang hawak nila. Nabati na hindi pa rin naisisilbi ang subpina na ipinadala sa iba pang nasasangkot sa naturang kaso na sina Jamelyn Cruz, Roderick Apuhante at si Juan Miguel Alpas dahil hindi nakita ang mga ito sa idineklarang address. Arangkada Balita! Bagamat mahalaga ang mental health, totoo ito hindi ito maaaring idahilan ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go para makatakas sa kanyang pananagutan. Ito ang reaksyon ni Senator Risa Hontiveros matapos sabihin ng abogado ni Mayor Go na posibleng hindi makadalo ang kliyente sa Senate hearing bukas dahil sa stress at trauma. Ayon sa senador, ang alkalde ang naghukay ng sarili niyang libingan, kaya't baka bubuting dumalo na lamang ito sa pagdinig para wala ng drama. Kung hindi din anya igagalang ni Mayor Go ang subpina, ay karapatan ng Senado na mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Binigyan din ni Senator Risa Hontiveros na hindi lang siya ang natrauma, kundi maging ang mga biktima ng human trafficking at ng sambayan ng Pilipino dahil may Chinese national na naging alkalde sa bansa. Arangkada Balita! Samantala, bukas ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa rekomendasyong gawing state witness si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ito ay ayon kay PAUCC spokesman Dr. Winston Casio ay kung makapagbibigay ang alkalde ng sapat at malinaw na ebidensya laban sa mga utak ng illegal na pogo operations. Kung ang tanong po ay sa puntong ito, amenable kami dun sa suggestion na siya ay gawing state witness, dapat po nating tandaan na when we talk of state witness, we're talking of the least guilty among the conspiratorial group, no? Given the evidence we have on hand at this point po, hindi kami naniniwala na siya ang least guilty. But then again, if sometime in the future, may ipresenta po mga ebidensya siya at willing naman po siyang magturo at merong konkretong ebidensya sa kanyang itunuturo, bakit po hindi? Kung yun po ay makatulong sa kaso para once and for all, matapos na yung problema ng mga illegal na mga pogo rito o yung mga camp farm. Yan ho ang tinig ni PAUCC spokesman Dr. Winston Casio sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Samantala, gigisahin ni Senate President Francis Cheese Escudero ang Philippine Statistical Authority o PSA kaugnay sa mga naglabasang mga irregular birth certificate na nagiging batayan para mga legal na dokumento sa bansa. At ayon kay Senate President Escudero, kukumprontahin niya ang PSA pagdating sa budget deliberations, partikular na sa irregular birth certificate ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. At binigyan din pa ng mambabatas na dapat madiskubre kung may katiwalian o kapalpakang nangyayari sa ahensya kaya nagkakaroon ng mga irregular na birth certificates. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:17, dakon muna natin ang ulat sa ating IG Patrol. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpasalamat sa mga ambasador ng Ireland at Finland sa pagtatapos ng kanilang tour of duty sa bansa. Detalye nga hatid ni Patrol 13, Gilbert Perdez. Nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kina Irish Ambassador William John Carlos at Finnish Ambassador Juha Markus Pika sa papel na kanilang ginagampanan para sa pagpapalalim ng ugnayan ng Pilipinas at ng kanilang mga bansa. Sa farewell call sa Malacanang, sinabi ni Ambassador Carlos na magiging mahirap para sa kanya na iwan ang Pilipinas lalo't na palapit na ang loob niya sa mga Pilipino at sa mayamang kultura ng Pilipinas. Ikinatuwa naman ni Pangulong Marcos
ang nasabing pahayag ni Carlos. Sa panig naman ni Ambassador Pica, kinilala nito ang mayabong ng diplomatic relations ng Pilipinas at Finland. Malaking bagay rin niya sa balikatang ito ang reopening ng embahada ng Pilipinas sa Helsinki. Sinang-ayon na naman ito ni Pangulong Marcos at anya ipatatatagin pa nito ang koneksyon ng magkabilang panig. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Patrol 13 na Gilbert Perdes. Samantala, ang CIDG kinumpirma na planado ang pagpaslang kina Geneva Lopez. Ito yung beauty queen at yung fiancé niya na isang Israeli. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenyo. Inihayag ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na planado ang ginawang pagpaslang sa beauty pageant candidate na si Geneva Lopez at fiancé nito na Israeli national na si Yitzhak Cohen. Sinabi ni CIDG Director Major General Leo Francisco na ang dalawang naarestong dating pulis na sina Michael Giyang at kasabwat nito na si Romel Abuso ang nagplano para patayin ang magkasintahan. Una nang inayag ni Major General Francisco na nag-ugat ang pamamaslang dahil sa nais ng kunin ni Lopez ang lupang isinangla sa kanya ng pangunahing gunman na si Michael Giyang. Naganap ang krimen nang pumayag na makipagkita kay Giyang sa barangay Armenia, Tarlac City ang dalawang biktima dahil na rin sa paniniwalang tunay na buyer ng lupa si Abuso na isa ring dating pulis na nag-awol sa serbisyo noong 2019. Pagdating sa lugar ni na Lopez at Cohen, agad silang binaril ni Giyang habang nasa loob ng kanilang sasakyan na agad at ikinasawi ng dalawa. Ito rin ang behikulo na natagpo ang sunog sa Tarlac City. Sinabi ni General Francisco na isinagawa ng dalawang dating pulis ang pagpaplano isang araw bago ang krimen. Hawak na ngayon ng PNP ang 5 katao na sangkot sa pagpaslang sa pageant candidate at Israeli boyfriend nito, habang patuloy pa rin pinaghahanap ang dalawang iba pang itinuturong sangkot sa krimen. Tiniyak naman ni Francisco na kanila nang isasampa sa mga susunod na araw ang 2 counts of murder laban sa mga sospek. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Grabe, no? Grabe ang isyong ito, no? Sana matulungan ang pamilya nitong mga biktima, no? Kasi grabe, ano? Pero ang pagbili ng property, isa din yan sa no? Sa magandang investment. Pero isa din sa delikadong investment kasi kailangan mo talaga mag-risk dyan, no? At saludo ako sa mga otoridad na talagang tumututok dito sa isyong ito, kaugnay dito sa beauty queen na si Geneva at doon nga sa boyfriend niyang si Cohen, ang isang Israeli, At sana mabilis matapos itong pag-iimbestiga. At syempre, di ba, 7 nga ang idineklarang persons of interest dito at 5 na ang nahuli na mga pinaghinalaang suspect, at sana matukoy pa yung iba pang mga sangkot dito sa krimen na ito at tuloy pa rin ang pagpapatuloy ng investigasyon kaugnay sa issue. At syempre, mag-ingat ho tayo, magdoble ingat ho tayo lalo na sa mga nag-i-invest sa mga sa mga gusto mag-invest sa mga real properties, sa mga real estates. At sana maging matalino tayo sa pagpili sa mga nakakausap natin, nakakatransaksyon natin online. Dahil madalas maraming nabibiktima online, kaya mag-ingat ho tayo, ugalino, mag-fact check. Mag-check tayo, mag-investigate din tayo, sarili nating investigasyon. Dapat malaman natin
kung talagang legit o lehitimo itong mga ahente na nakakausap natin online, ano, dapat din na may mga kasama tayo. Mas okay nga yan na meron tayong mga nakakausap na otoridad or mas pinagkakatiwalaan natin na kasama natin pagpunta doon, ano, para safe din tayo at nakakawi tayong ligtas, ano. Mag-ingat to ang lahat, lalo na sa lagay ng panahon na minsan umuulan, minsan mainit, ano. At syempre, dako natin ang iba pang mga detalye, mga report sa ating Metro Patrol. Ang most wanted person, timbog sa Barangay Longos sa Malabon. Detalye hati dating alamin mula kay Danny Cruz dyan sa Malabon. Danny yan. Matagumpay ang operasyong isinagawa ng mga tauhan ni Police Colonel J. Baybayan na nagresulta sa pagkakaresto sa isang lalaking top 8 most wanted person ng Northern Police District na number 3 naman most wanted person sa listahan ng pulis sa lungsod ng Malabon. Akusado ito sa kasong panggagahasa. Ayon kay Police Colonel J. Baybayan, nadakip nila akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Judge Abigail Domingo ng Family Court Branch 4 na may petsang June 24, 2024. Ito'y sa criminal case number 24-396 o itong kasong statutory rape. Inaresto ang akusado sa pinagsanib na grupo ng mga pulis ng Warren, Supina at ng personnel ng RMU, Northern NCR. Kinilalan ni Police Colonel J. Baybayan na akusado na si alias John Ray, tubong Iloilo City, 44 na taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa Phase 3, Maya Street sa Barangay Longos, sa lungsod ng Malabon. Sinabi ni Colonel Baybayan, walang inrekomendang Naputol si Danny, ano. Wala si Danny. Mamaya balikan natin. Pakitawagan uli si Danny para mapagpatuloy niya itong report niya. Samantala, doon muna natin ang Kamanava. Mga interns sa ex-OFWs tanggap sa trabaho sa Navotas na pinondohan ng Gender and Development Focal Point System. Alamin nga natin ang detalye bukod kay Mama Beth Samson. Mama Beth. Muli na namang pinaunlakan ng lokal na pamalang Navotas at tinanggap ang Navoteño youth na nagnanais magtrabaho at magkaroon ng karanasang makapaglingkod sa lungsod, maging ang mga dating overseas Filipino workers na nangangailangan ng ikabubuhay. Nasa 22 benepisyal ng Navotas Government Apprenticeship Program ang maglilingkod sa pamalang lungsod mula July 2 hanggang November 29, 2024 kung saan 20 ay college graduates at 2 ang nagtapos sa senior high school. Dahil ng programa at ni Mayor John Ray Chanco na magbigay ng oportunidad na makapagbigay ng trabaho sa Navoteños na may edad 18 hanggang 35 na nagtapos sa 2 o 4 na taong tertiary course o nakumpleto ang K-12 curriculum. Samantala, 24 na Navoteños naman ang naka-enroll sa OFW Emergency Employment Program. Ang mga pasadong aplikante ay mga dating OFWs edad 20 hanggang 55 ay mga pinauwi at ang iba naman ay hindi na-renew ang kontrata sa ibang bansa mula 2022. Anit Chanco, ang serbisyo publiko ay marangal na panawagan at kinagagalak niya ang pagtugon ng mga tumutulong lalo na sa mga bayaning OFWs. Ang mga benepisyaryo ng NGAP at OFW Emergency Employment Program ay tatanggap ng 610 pesos na sahod kada araw na pinondohan naman ng Navotas Gender and Development Focal Point System. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Mama Beth Samson. Mula dyan sa Kamanava, wala na tayong oras. Mamaya balikan natin ang ating Ronda Probinsya. Mag-commercial muna tayo. Ang oras, alas 5:27 ng magandang umaga. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:33, nagbabalik ang Arangkada Balita. Ako pa rin ang inyong lingkod, Jelly Mendez. Arangkada Balita! Dako na natin ang ulat sa ating Ronda Probinsya. Dating taga-suporta ng Communist Terrorist Group, kusang sumuko sa mga otoridad. Detalye nga ating alamin mula kay Ronald Idol Domingo mula dyan sa Ilocos Norte. Idol? Isang dating taga-suporta ng Communist Terrorist Group na may pampasabog voluntaryong sumuko sa otoridad mula sa bayan ng Bugay, Cagayan. Pinangunahan naman na
ng mga tauhan ng intelligence operatives ng Bugay Police Station na sa panguna ni Police Major Marlo Del Castillo, Chief of Police, ang voluntaryong pagsoko ni alias Rico, 38 years old, may asawa, tricycle driver, residente ng Barangay Leron, Bugay, Cagayan, kasama ang isang pirasong rifle grenade at isang piraso na M203 hand grenade. Desidido si alias Rico na bumalik sa ilalim ng batas at ipahayag ang kanyang kagustuhang magboluntaryong sumuko. Ang kanyang matagumpay na pagsoko ay bunga ng mga pagpupulong na isinasagawa ng Bugay Police Station sa ilalim ng Executive Order Number 70 ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Idol Ronald Domingo dyan sa Ilocos Norte. Samantala, dako muna natin. Dako tayo sa Calabarzon. 10 Chief of Police sa Calabarzon sinibak sa pwesto. Detalyeng hatid ni Arman Cambe dyan sa Calabarzon. Arman. 10 hepe ng pulisya sa buong Calabarzon ang sa pwesto matapos magbaba ng direktiba ang pamunan ng PNP Region 4A ng isang major reshuffle kahapon. Sa report na nakuha ng DWIG, 9 na hepe mula sa Batangas at isa naman mula sa Laguna ang naapekto ng balasahan na unang bahagi pa lamang na realignment ayon sa ulat. Ang naturang balasahan ay istriktong pagpapatubad ng PNP One Strike Policy na siyang naging dahilan sa pagtatanggal sa mga nasabing hepe ng pulisya. Ang mga police station na pinilitan ay mula sa mga bayan ng Calaca, Nasugbu, Padre Garcia, San Luis, San Nicolas, Santa Teresita, Tingloy at San Pascual sa Batangas at Calamba naman mula naman sa Laguna. Kasamantala, kapapasok na impormasyon, tinanggal na rin sa pwesto ang hepe ng pulis mula naman sa Victoria, Laguna. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa impinang may todong lakas. DWIG, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Ay, maraming salamat, Arman Cambe. Hindi yata ako narinig. Di na kamo. Pero gusto ko lang sana linawin kung tinanggal ba talaga o nailipat lang ng posisyon o baka may baka wala talaga sa posisyon, wala na talaga sa posisyon. Kasi pagbalasahan, ang alam ko, parang nililipat yata. Tama ba, Sir Drew? Nililipat ba ng posisyon o talagang kapag may balasahan ba na wala na talaga sa posisyon? Hindi ko alam pero linawin natin mamaya. Lilinawin natin yan. Dakuan mo na. Oo daw. Paano? Nililipat na posisyon. Nililipat ng posisyon. So, hindi talaga siya, kapag balasahan, nililipat ng posisyon. Hindi talaga siya sinibak o tinanggal, mamaya, linawin natin kay Arman Cambe, regarding dito sa isyong ito, Samantala, alamin muna natin ang report. Kanina ko pa to din gusto ipasok ito. Most wanted person, Team Bagho, sa Barangay Longos sa Malabon. Ang detalye ang ating alamin mula kay Danny Cruz. Danny. Matagumpay yung operasyong isinagawa ng mga tauhan ni Police Colonel J. Baybayan na nagresulta sa pagkakaaresto sa isang lalaking top 8 most wanted person ng Northern Police District na number 3 namang most wanted person sa listahan ng pulis sa lungsod ng Malabon. Akusado ito sa kasong panggagahasa. Ayon kay Police Colonel J. Baybayan, nadakip nila akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Judge Abigail Domingo ng Family Court Branch 4 na may petsang June 24, 2024. Ito'y sa criminal case number 24-396 o itong kasong statutory rape. Inaresto ang akusado ng pinagsanib na grupo ng pulis ng warrant sa PINA at ng personnel ng RMU Northern NCR. Kinilangan ni Colonel Baybayan na akusado na si alias John Ray, tubong Iloilo City, 44 na taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa Phase 3, Maya Street sa Barangay Longos sa lungsod ng Malabon. Sinabi ng Chief of Police ng Malabon, walang inirekomendang piyansa ang korte sa kasong rape na kinakaharap na akusado si alias John Ray. Yan ang balita. Ako si Danny Cruz para sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat.
At Danny Cruz dyan sa Malabon. Samantala sa iba pa nating mga balita, ipinagutos na ni Commission on Election. Ito, ang COMELEC chairman na si George Erwin Garcia sa COMELEC Law Department ang pagbuo ng komite para imbestigahan ang kandidatura ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go noong 2022 national and local elections. Layo nitong tukuyin kung nagkaroon ng misrepresentation ang naturang alkalde sa kanyang pagtakbo na maaaring maging sanhi ng paghahain dito ng election offense. Sinabi ni Chairman Garcia na pinapayagan din ang technical analysis sa mga dokumentong naglalaman ng fingerprints ng mga rehistradong botante na may pangalang Alice Go upang matukoy ang kanyang paglabag. At kung mayroon man ay irerekomenda sa Commission and Bank ang pagsasampa ng kaso. Arangkada Balita! At sa oras na alas 5:40, alas 5:40, sakto, Dako muna natin, nasa linya na ang Pag-asa Weather Specialist na si Rhea Torres. Rhea, kamusta ang lagay ng panahon? At po, magandang umaga po sa ating lahat sa update po sa magiging lagay ng panahon. Sa kasalukuyan po ay patuloy ang epekto ng easterlies. Ito po yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko at naapektuhan po yung malaking bahagi ng ating bansa. Kaya asahan po natin possible na makakaranas po ng maulan na panahon sa malaking bahagi po ng Kabisayaan, pati na rin sa Palawan. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, patuloy pa rin po yung mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali. Pero may mga chance pa rin makakaranas po tayo ng mga isolated rain showers or thunderstorms. So ito po yung mga panandaliang boost ng ulan. Tumatagal po ng 30 minutes hanggang sa 2 or 3 oras. At usually nararanasan or madalas po silang nangyayari sa hapon o sa gabi. So monitoring lamang po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division. Sa akin po, wala din tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa mga susunod na araw, posible pong makaranas ng maulan na panahon, mostly dito sa may western sections ng dito sa may Palawan, pati na rin sa western section ng Mindanao. At inaasahan po natin posible pong lumakas ulit yung epekto ng hanging habagat. Kaya sa kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning sa ngayon. Malaya pa rin po mga kapalaot ang ating mga kabayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat. Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa. Miss Rhea, Yes po. aga mga pag-ulan dito sa Metro Manila dahil pa rin sa easterlies na nararanasan? Yung easterlies po natin, mostly dito lamang po sa may silangang bahagi ng Luzon and Visayas, yan nararamdaman. So, itong mga pag-ulan naman sa nararanasan dito sa Metro Manila, mostly mga localized thunderstorms lamang po ito. So, mas madalas po siya sa hapon compared po sa mga areas na apektado ng easterlies sa kahit umaga, posible pong makaranas ng mas mataas na tsansa ng mga thunderstorms. Okay, dako tayo, maikling information. Regarding sa mga dam natin, ang mga pag-ulan ba ay nakakatulong na sa pagtaas ng dam ngayon, Miss Rhea? So based po sa ating latest na dam update, although yung latest po kasi update natin mamayang alas 8 pa po, pero yung kahapon po is mas monti pa po actually yung water levels po natin. So kahit pa paano hindi pa rin po nakakatulong yung mga pag-ulan po na naranasan natin. Especially since mga isolated lamang po yun. So ilang lugar lamang po yung nababagsakan nitong mga pag-ulan. So if gusto po natin punan yung supply ng mga dam water levels po natin, kailangan po malawakan yung mga pag-ulan na mararanasan. Siguro mga kailan kaya o kailan yung mismong itatagal o magiging sapat ang level ng tubig sa dam, Miss Rhea? Okay po, so sa mga susunod na araw, inaasahan po natin medyo lalakas po kasi yung epekto nitong southwest monsoon. In the event po na maapektuhan din po yung kanlurang bahagi ng Luzon, pwede pong makaranas po ng mga tuloy-tuloy ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may areas ng Metro Manila as well as yung areas po ng mga dams natin. Pero sa ngayon po,
Possible this week, hindi pa po natin inaasahan na wala po tayong inaasahan na malawakan po talaga or maghapon ng mga pag-ulan, especially dito po sa may Luzon area. So far, wala naman pong LPA na namamataan o iba pang sama ng panahon, weather disturbances sa bansa? Sa ngayon po, wala pa rin po. Okay, maraming salamat, Miss Rhea Torres ng Pag-asa Weather Bureau. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Sa orason na alas 5:44, magbabalik ko ang Arangkada Balita makalipas lamang ang ilang paalala. Philippine Standard Time, 5:45 ng magandang umaga. That time check was brought to you by Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:52, nagbabalik ang Arangkada Balita. Ako pa rin ang inyong lingkod, Jelly Mendez. Arangkada Balita! Samantala, ipinaubaya na lamang ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon kung tuluyan ang ipagbabawal ang operasyon ng mga pogo o kung uunti-untiin ang pagpapatigil sa industriya. Ito ay ayon kay PAOCC spokesman Dr. Winston Casio ay dahil marami ang posibleng madamay sa pasya ng presidente. Tiwala naman ang ahensya na anuman ang magiging hatol ng Pangulo, ito ay tanging para lamang isulong ang pambansang interes. Alam nyo kasi ito po ay isang policy question. So yung mga policy question na katulad po nito, these are national in implication. So we would defer to the President bilang chief policy maker na siyang magsagawa po netong final na desisyon with regard to this particular issue. Kami naman po, ang trabaho lang namin is magbigay kami ng rekomendasyon, paakyat po doon sa Executive Secretary bilang chairman ng komisyon at siya na po magbibigay noon sa Pangulo. Basta kami po ay kampante na ang Pangulo ay magdedesisyon ng naayon sa pambansang interes. Yan ang tinig ni spokesman Dr. Winston Casio sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Sa latest sa Filipino Mirror, irerekomenda ni Finance Secretary Ralph Recto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pahintuin ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operation sa bansa o yung POGO dahil sa iba't ibang issue na kinasasangkutan nito. Ayon sa kalihim, bagamat hindi siya tutol sa mga POGO, isa sa mga naka-impluwensya sa kanyang desisyon ay ang mga illegal na aktibidad sa POGO sa Bamban, Tarlac, maging sa Porac, Pampanga na kasalukuyang iniimbestigahan. Matatandaang ilang beses ding tinutulan ni dating Finance Secretary Benjamin Diokno ang POGO operations at sinabing hindi na pinapayagan ng industriya sa mga bansang tulad na lamang ng China at Cambodia. Arangkada Balita! Samantala, sumirit pa ang bilang ng mga unemployed o yung walang trabaho sa bansa nitong buwan ng Mayo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, pumalo na sa 2.11 milyon ang bilang ng mga walang trabaho na mas mataas kumpara sa 2.4 milyon noong Abril. Habang tumaas din sa 95.9% ang employment rate nitong Mayo o katumbas ng 48.87 milyon na Pilipinong nagtatrabaho. Samantala, bumaba naman sa 4.82 milyon ang bilang ng mga unemployed o underemployed na naitala noong Mayo habang 9.9% ang underemployment rate. Matatandaang nakapagtala ang PSA ng 7.4 milyon o katumbas ng 14.6% na underemployment rate noong buwan ng Abril. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa.
Umakyat na ho sa 8 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng malakas na pag-ulan sa bansang Bangladesh, habang nasa mahigit 2 milyong residente na ang apektado ng pagbaha. Ayon sa mga otoridad, kabilang ang 2 batang lalaki sa mga nasawi matapos tumaob ang sinasakyang bangka dahil sa pag-ulan. Nababahala naman ang mga residente sa posibilidad na baka lumala pa ang kalamidad. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Ito isang bagsak, Spark. Itinanghal ho bilang top overall pick sa kauna-unahang Premier Volleyball League si De La Salle University star at Alas Pilipinas player na si Thea Gagate. Dahil dito ay mapupunta ang 3-time UAAP Best Middle Blocker sa koponan ng Zels Coffee Thunderbells. Kabilang din sa mga top draftee ang kanyang kapwa Lasallians na sina Leila Cruz na napunta sa Capital One, Julia Coronel sa Galleries Tower at si Micah La Rosa. Para naman sa Farm Fresh, magsisimula ang PVL Reinforced Conference sa Hulyo 16. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Bumida sa 60th Binibining Pilipinas Coronation Night ang 4 na Pilipinong nag-uwi ng corona sa Miss Universe. Rumampa sa entablado sina Miss Universe 1969 Gloria Diaz, Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach at Miss Universe 2018 Catriona Gray. Habang naghihintay naman sa gitna si Miss Universe 1973 Margie Moran. Ikinatuwa ng mga pageant fans ang pagsasama-sama ng 4 na title holders. Samantala, tinanghal naman si Mirna S. Guerra mula Abra bilang Binibining Pilipinas International 2024. Arangkada Balita! Eto, alamin natin ang viral sa SOCMED sa social media dahil hindi nangangalmot. Pero nanghuhusga. Bakit kaya Dahil kinaliwan ho ng mga netizens ang social media post ng isang fur mom matapos ibahagi ang larawan ng kanyang Persian cat. Ayon kay Kathleen May Ocampo, naglalaro sila ng kanyang alagang Sinala nang bigla siya nitong binigyan ng judgmental look. Pinaliwanag din ni Kathleen, ito ang unang beses na naging ganun ang ekspresyon ng kanyang alaga. Baka naman Arangkada Balita! Baka naman may pagka-maldita din si Nala, Minsan talaga may mga ang pusa talaga hindi mo malaman ang expression Minsan sila malambing. Malambing lang pag may kailangan. Ganyan sila, malambing. Pero dead pag dumating. Hindi kagaya din sa aso. Sa aso, kahit walang pasalubong, mag-aano sa'yo. Hahabol sa'yo, sasalubong sa'yo. Ang pusa, dead man na lang sa'yo. Pero malambing talaga ang pusa. Lahat naman ang mga alaga natin. As long as nakaka-bonding natin, nabibigyan natin ng oras. At patuloy ho nating mahalin ang ating mga alaga. Samantala, eto, abangan nyo ho ang susunod na programa, ang Usapang Tol with Senator Francis Tolentino at si Miss Cecil Villarosa. Muli, ang Arangkada Balita sa ngalan ho ni Mr. Drew Nasino at Judith Estrada Larino. Ako pa rin ang inyong lingkod, Jelly Mendez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide
nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.